Our topic for this morning is the fig and the olive tree. After 1 week after the death of Kamani, we will study ito pong Joel 3 verse number 2, where the Bible says, I will gather all nations and bring them down into the valley of Jehoshaphat. Yung valley of Jehoshaphat ay historical confrontation yan ng Israel and their neighboring countries. Later on, it was called in the book of Revelation as the valley of Armageddon or the valley of Megiddo. Okay, so ito yung traditional site. Dito naglaban si David and Goliath sa valley of Jehoshaphat na yan na binabanggit. So when you read the Bible, encountering itong valley of Jehoshaphat or valley of Megiddo or valley in the battle of the Armageddon, ito po yon traditional site ng Israel against the countries that surrounds them. Sabi po dyan. So, nations will be gathered, sabi dyan, into the valley of Jehoshaphat. Now, this is a prophetical statement, multiple fulfilled na po ito. Okay, and will be ultimately fulfilled doon sa battle of Armageddon or battle of Gog and Magog respectively, dahil sabi po dyan, ang involved dyan ay all nations. All nations means all nations, of course. Particularly, ito pong 130, if I'm not mistaken, or 132 Muslim countries that will gather around Israel. At we have studied ito pong 1,800 wars na nangyayari between itong followers ni Muhammad or the Shia Muslims and followers of their tradition, which are called the Sunni Muslims. Itong dalawang faction ng Muslim or Arab countries, nations po nito, has been against each other for a period of 1,800 years. Diyan nagsimula ang mga kaguluhan sa Middle East. Dahil yung mga Shia, ang sinusunod po nila, ang sinusunod nila yung mga Shia, if I'm not mistaken, yung kanilang tradition. Whereas yung mga Sunni, ang sinusunod nila yung patriarch ni Muhammad. And both of them are literally killing each other po dahil sa disagreement po nila doon sa kanilang katuruan. Yung isa naniniwala sa life and work of Muhammad or the Hadith, the Shia, whereas the Sunni do not believe the Hadith. At yan ang root cause ng problem doon sa Middle East. Isa lang yan na root cause ng problem sa Middle East. So, sabi po dito, I will gather all nations, particularly itong mga Muslim countries. At ang gusto ng mga Shia at mga Sunni, lalabas yung tinatawag nilang Mahdi. Yung pinaka-Mahdi nila, yun po, that the Mahdi will unify the Sunni and the Shia as one Muslim country, organization, ano po, or yung tinatawag nilang the Caliphate of the Shia and the ano yung pinaka-leader naman ng Sunni, nalimutan ko doon,
kalip sa ano? Hindi, kalip sa siya, sa Sunni naman imam. Okay, yung kanilang pinaka-imam. Ano po? Pag nagsama na po yung dalawa na yan, that will bring, that will unify all the Muslim countries under one ruler. Yan po yung Mahdi. Na ang prophecy doon sa kanilang Quran will make all nations of the world as Muslim countries. Kaya kung babasahin nyo yung kanilang Quran, ayan po yung pinaka-goal nila, gawin nilang Muslim ang buong mundo. Pag nangyari na po yan, magkakaroon daw ng kapayapaan sa buong mundo. Kapag lumabas na yung Mahdi po nila, dahil he will bring peace throughout the world. Yun ang nakasulat sa kanila, ano po, sa kanilang Quran. Whereas sa ating mga believers to the Lord, ano po, pag lumabas yung Mahdi, the Bible calls it the Antichrist. Okay, sa Bible, the Antichrist yan, ano po. So, napag-aralan na po natin yan sa Daniel. If you would remember, go through sa ating lessons sa YouTube channel natin. By the way, if you go to ating mga YouTube channel, may mga videos po diyan. You can review and remember sa ang particular area, ano po, yung mga napag-aralan na po natin yan. They are all uploaded dito sa ating website, sa YouTube channel natin. So go and check and like and share, study them for yourselves, ano po. Okay, so yan po yung sabi niya sa Joel 3 verse number 2, that all nations will be gathered into the valley of Jehoshaphat. So all nations will attack Israel. Okay? Not knowing, yan po ay mangyayari in the near future dahil ano yan, sa timeline ng Paleolithic Hebrew, yung calendar po nila, yung last, ano po, yung huling tawag po nila dyan, yung huling jubilee po nila. Ano po, pag sinabing jubilee sa Bible, 50 years. Last 50 years of humanity started sa taong 2026, and it will end 50 years after that. Kailan yon? 2076. Yan yung last jubilee sa Bible. Ano po? So, within the last jubilee of human history, ang dami pong wars and rumors of wars na mangyayari dyan. Okay? So that is prophesied in the Bible. Kaya makikita natin ito mga recently na activity sa mundo na nangyayari dahil humanity is in the last jubilee of existence from 2026 until 2076. If 2076 will be the end of the last jubilee, that would mean 2076 is the start of the Great Tribulation period. Okay? Yan ang calendar sa Paleolithic Hebrew. At alam naman natin, yan ay nagkatotoo sa prophecy ni Daniel. So, before 2076, the rapture na pinapaniwalaan ng iba na marami will happen ultimately. So, sa world recent event naman sa Europe, ang timeline naman ng European Economic Council
ay 2030. Sa year 2030, sabi nila, nakalagay, nakapublish yan sa website nila. Sa 2030, magkakaroon ng reset ang mundo. Pag sinabing reset, balik sa zero lahat ng mga financial institution. So mabubura lahat ng mga utang ng ibang bansa, ano po, sa World Bank. Ano po, at pag yan ang nangyari, magkakaroon ng kaguluhan dahil yung iba siyempre magagalit yon at protest. Bakit? Bakit kakalimutan mo yung utang mo sa akin na ganun-ganun na lang, ganun. Okay. So, magkakaroon ng problema yan. So, ang iniintay, ang pinaka-goal ng mga Muslim countries ay magkagulo ang buong mundo. Pag nagkagulo ang buong mundo, lalabas yung Mahdi nila that will implement worldwide peace. Kaya ang mga radical na Muslim, gusto nila pumatay ng pumatay, magkagulo ng lahat ng tao. Dahil pag nagkagulo na ang buong mundo, ayon sa teaching nila, lalabas yung Mahdi. Okay? Sa atin, that will be the Antichrist, sabi ng Bible. Ano po? Okay? So yan yung overview. So, I will gather all nations, sabi diyan, in the valley of Jehoshaphat. uh, ang hindi alam ng lahat, ang hindi alam ng all nations and Israel, itong plano ng Panginoon. Ang sabi niya, I will plead with them there for my people and for my heritage Israel. Okay, yung statement na yan, I will plead with them there, God will plead with all nations. That means God will judge all nations in the valley of Jehoshaphat. Yan yung sinasabi ng iba na sa book of Revelation na na yung dugo po doon ay umaabot sa ang lalim niyan ay umaabot sa baba ng kabayo, sabi doon, ano po. Okay. So they will be judged there sa Great Valley. Okay. So and God will plead with them, with all nations, and also for the nation of Israel. Ibig sabihin yan, pag nangyari yan, ng gera doon sa Israel, ay that is planned by the Lord and will be implemented by all nations as a chastisement to the nation of Israel. Dahil presently, Israel, in our time, the nation of Israel are not pure Jews. Ang dami pong nagsasabing mga Hudyo sila, pero hindi. They are not pure Jews. Ano po? They are corrupted by the system of the world. Yan ay nakakasulat sa Revelation chapter 2 and chapter 3. Sabi ng Panginoon doon, I will judge them that call themselves Jews and are not Jews, but actually they are of Satan, sabi ng Panginoon doon. So, God will deal with all nations and for the nation of Israel. Ano po? Bakit ganon? Dahil morally, in the Middle East, morally, Israel is number one. Pag pinag-aralan nyo yung statistics ng immorality sa Middle East, number one ng Israel. Halimbawa na lang, pagdating sa abortion. Okay? Abortion, alam natin, masama yan. In any, kahit saang early stage or late stage, yan po ay masama. Ano po? Okay? In the Middle East, Israel is number one sa abortion. Now, kaya ang mga yung mga sinasabi nating
ibang tribes ng Muslim, sabi nila mababait sila. Kaya hindi sila naniniwala sa Israel kasi ang Israel ay nangunguna sa immorality, particularly sa abortion. So paano maniniwala? So, ang gagawin ng Panginoon, lilinisin ang bansang Israel with all nations in that valley, okay, and will produce to himself a peculiar or a pure people. Ano po? So yan yung overview yan ng Joel chapter 3 verse number 2. Now, another landmark po dito, the nation of Israel have been scattered among the nations. Okay? Ah maraming beses na nangyari to that they have been scattered, but during the time of the Assyrians, 10 tribes of the northern kingdom of Israel were captured, ano po, by the Assyrians. And then years after that, itong southern kingdom naman, the tribes of Judah and Benjamin, okay, were taken to Babylon. And after 70 years, yung captives of Babylon, they returned to Israel. Whereas yung 10 nations of the northern kingdom, nawala na pa yon. They were dispersed throughout the nations of the world. Ang bumalik lamang ay yung tribe of Judah. Okay? After Babylonian captivity. Okay? And then they returned under King Cyrus, naging bansa sila ulit. They returned to Israel. And after that, they committed sins again unto the Lord. They were again dispersed by the Romans in 135 AD. Yung diaspora na tinatawag sa history, ano po. Okay, so they were the nation of Israel were not just taken captives, but they were dispersed among the nations, itong southern kingdom. And after 1,800 plus years, they became a nation in 1948. Okay, the nation of Israel. So they have been scattered throughout all nations, and then ang pinakamasama diyan, ang ginawa ng mga nangunguna sa bansa noon under the British Empire, ano po, okay, when the nation of Israel came back in 1948, they subdivided the Middle East. So ang ginawa ng mga British noon, hinati-hati nila, o ganito ang boundary ng Israel, ito ang boundary ng Jordan, ito ang boundary ng so on and so forth, ganoon, ano po. Okay, so the Bible says God will take all nations and judge them there with Israel because they parted the land of Israel. Okay, so now let's go to our mga chart natin. Titingnan natin yung dali ha. Tingnan natin yung ating pinaka original map ng nation of Israel. Ano po? Now, take note ha, sa ang pag-aaral natin ngayong umaga, our study of prophecy this morning, we will dwell more on the recent events. Saan ba yan sa Bible? Kasi no events with such magnitude in the world cannot be found in prophecy. Meron yan, kaya kinakailangan makita natin
kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay, so originally, tignan nyo ha, originally, dali, load natin yung ating mga slides. Okay, yan. Sa Genesis chapter, ano ba ito? Uh, Genesis chapter 15, di ba? Sa Genesis chapter 15, itong map na ito, yung pangako ng Panginoon kay Abraham, ang nation of Israel should be look like this. Okay? Sa south, sa northern portion, ang boundary po niyan ay the great river Euphrates. Binanggit yan ng Panginoon sa uh, Genesis chapter 15, verse number 18 yata, if I'm not mistaken. Yeah, Genesis 15 verse 18. Ang sabi doon, basahin ko. Sa Genesis 15 verse number 18. In the same day, the Lord made a covenant with Abraham saying, mas maganda siguro i-project natin sa ating screen para makita natin saan yung binabanggit po dito. Ano po, anong Genesis 15. Let's go to Genesis 15. Okay, tingnan nyo ha. Originally, ito yung bansa. Ito yung pangako ng Panginoon sa nation of Israel. Ito yung kanilang lupa na pinaghati-hati ng mga Briton. 15 verse number 18. Okay. Ayan. In the same day the Lord made a covenant with Abraham saying, unto thy seed I have given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Okay, so ito, laki, di ba? From the river of Egypt, that is the Nile River, at hanggang doon sa great river of Euphrates. So you draw a line doon, dito sa dagat na yan, syempre, sakop nila yan dapat, okay? So yan ang nation, yan ang land of promise na dapat yan ay sa bansang Israel. Pero take note, take note, ang kanilang ang kanilang kinakatayuan kung saan sila nakatira ay nandito sila. Ayan, kapiranggot lang 1%. Ang kanilang ino-occupy is 1%. Okay? Dahil itong West Bank, sabi nila, yan ay hindi pa nila sakop legally. Historically, sa kanila yan. Okay? At ito yung Dead Sea, paakyat ka sa north, that is the Jordan River, and then the Sea of Galilee, and then akyat ka ulit, that is the Sea of Chinnereth. Meron yan dyan, maliit pa na lake. And then akyat ka ulit, that will be Lebanon. Okay? So, ang kanilang ino-occupy, ayun, maliit pa lamang. Pero, in the Old Testament, tingnan nyo, this is the Dead Sea. Ito yung Sea of Galilee. Yan yung Jordan River yan. Nagdudugtong yan ng Dead Sea and Sea of Galilee, and then itong Sea of Chinnereth or maliit na lake dyan. Okay? Tingnan nyo. Recently, sa kapanahonan natin, hindi nila sakop ito dahil ito ay Jordan. Sakop yan ng Jordan. But in the Old Testament, sakop nila yan. So, nawala sa kanila yung eastern portion ng Jordan River, pumunta sa Jordan. Sinakop na Jordan. Hinati yan ng
sinubdivide yan ng mga British, ano po. And then ito ay hinati nila din itong Judea and Samaria, tinatawag nila diyan na, anong tawag nila diyan ngayon sa kapanahonan natin? Okay? The West Bank, yan ang tawag nila, ano. Hindi pa sa Israel yan ngayon, ano po. So ang kanilang sinasaklawan ay less than 1% compared dito po sa pangako ng Panginoon, ano po. Ayan ay Israel, ano po. Ang pangako ng Panginoon sa kanila, hindi pa nila nababawi. Okay? So, dahil ganyan ang nangyari, humanity had, ano sabi diyan? Sa Joel 3 verse number 2, they have divided the land of Israel. Ano po? Okay? Yan ang pagkakamali ng buong mundo. Kapag hinati mo ang pangako ng lupa ng Panginoon, ibinigay mo sa iba, magkakagulo nga yan. No? Hindi yan ang disenyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? So, now let's go back sa ating chart natin. Nakita natin itong kanilang land of promise. Ano po? Okay? Now, let's go dito po sa Joel 3 verse number 2. God will gather all nations in the valley of Jehoshaphat with Israel. So ultimately ito yung all nations will invade Israel. Ultimately matatalo yung bansang Israel dito. Okay, matatalo siya. And then darating ang Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang kanilang bayan sa millennial kingdom na po yan, ano po. Okay, so the nation of Israel now are scattered among nations. Okay? And their land were parted. So, makita natin na yan ang katatayuan sa ating kapanahunan, ano po. Okay. Now, ano ang reason bakit ang kaguluhan sa Middle East ay hindi nawawala? First, they parted the land of Israel, and subjectively, ang ginawa ng bansang Israel, tingnan nyo ang ginawa nila, ano po. Okay? Pinabayaan ng bansang Israel na hatiin yung kanilang lupa. So in a way, parang hindi nila inonor ang pangako or plano ng Panginoon, ano po. At ngayon sa kapanahunan natin, ano po, okay, sa mga public schools sa Israel ngayon, itinuturo sa mga batang Israelites, ito ay according sa documentary ng American journalist na pumunta doon, na may kaibigan doon sa Middle East, at binisita niya at nakita niya kung ano itinuturo ng bansang Israel sa kanilang mga kabataan sa atin sa elementary, ano po. Ang itinuturo po doon sa public school nila, si Moses, Abraham, Adam and Eve, they are all myth. Okay? Hindi totoong nangyari daw yon. Hindi daw totoo si Moises na tao. Israel yun na itinuturo nila sa kanilang kabataan. So anong katatayo niya? Ibig sabihin, politically, the nation of Israel is
is not the pure nation of Israel. Ano po? Okay? They are down when it comes to morality, and also yung kanilang history kinalimutan nila at ginawa nilang kathang isip. Inibigay mo sa kanila si Moses ay kathang isip lamang. Ano po? Yan yung katatayuan ng president nila. Pero kalaban yan, hindi yan pinapaniwalaan ng kanilang prime minister na si Netanyahu. So magkalaban yon, yung president and yung prime minister, iba ang paninindigan nila. No? Yung prime minister naniniwala kay Moises na totoong nangyari yon. Whereas yung politics nila, yung ibang side naman, kasi democratic ang Israel ngayon eh. So parang Republican and parang democratic sa Amerika. Kaya laging magkalaban yon. Iba ang paninindigan. Ano po? Hindi nagkakaisa. But when it comes to their history, hindi sila nagkakatugma. So anong that is just an example. But let us go to the Bible. Anong ginawa ng nation of Israel nung nangyari itong Joel 3 verse number 2? Okay. Ezekiel 36 verse number 18. The Bible says this. Take note, okay? Wherefore I poured my fury upon them, the nation of Israel, for the blood that they have shed upon the land, and for their idols wherewith they had polluted it. So the nation of Israel had permitted idolatry to enter their land. They polluted their land with idols. Sabi diyan, ano po? Ito meron tayong ito yung mga idols na mababasa natin sa entire Bible. Ano po? Jeremiah 46, nandiyan yung idol ni Ammon. Exodus 34, ayan yung si Asherah. Judges chapter 2, yan yung idol ni Astoreth. Judges chapter 2 verse 10 to 13, yan yung idol ni Baal. Keridian, Baal and Beelzebub. Okay, prince of demons, 2 Kings. Andyan din sa book of Numbers si Shemos. Ito ay mga archaeological findings ha. Ito ay hindi AI ito mga kapatid. Ito yung mga pictures na archaeology na nakita po nila doon sa nation of Israel that are mentioned in the Bible, and the nation of Israel have one time worshiping these idols. Yung idol ni Dagon sa Judges chapter 16, at saka si Molech sa Kings and Leviticus. Nandiyan din si Tamos sa Ezekiel. Nandiyan din sa New Testament, binanggit yan si Jupiter, si Zeus, si Artemis sa Acts chapter 19, or si Artemis or si Diana, okay? At saka si Hermes. So, anong sabi ng Panginoon? They have polluted my land. Verse 20. And when they entered unto them the heathen, whither they went, they profaned my holy name. When they said unto them, these are the people of the Lord, and are gone forth out of this land. Okay, so yan din ang they profaned. Sabi diyan, di ba? They profaned my holy name. Pag sinabing they profaned my holy name, okay? Hindi lang verbal yan, kapatid, ano po? But that is merong negative connotation yan na that this is the negative way of saying sa Exodus chapter 20 nung sinabi ni Moses na
na thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Pag sinabing thou shall not take the name of the Lord thy God in vain, the correct translation there is thou shall not bear the name of the Lord thy God in vain. That is more than just utterance. Hindi lang sa salita, yun ay sa gawa. Pag sinabing bearing the name of God, that means observing all His laws, statutes, and commandments listed by Moses, itong 613 na laws ng Panginoon. Ano po? Pero ang ginawa nila, hindi nila, the nation of Israel, hindi nila ginawa ano po, yung Ten Commandments. Not only the Ten Commandments, but going to Jeremiah, ang sabi ni Jeremiah, chapter 16, okay, ano pang ginawa ng nation of Israel, verse number 18, kung ano yung ginawa nila ngayon, ganun din ang katatayuan nila ngayong umaga, mga kapatid. Jeremiah 16:18. Tama ba? And first I will recompense their iniquity and their sin double, because they have defiled my land. They have filled mine inheritance with the carcass of their detestable and abominable things. Pag sinabing they defiled the land and filled the land with detestable and abominable things, yun. Okay? Ito, example, kapanahunan ni Elijah, di ba? Kapanahunan ni Elijah. Ano nangyari doon? Okay? Si Elijah laban sa 850 Baal priests. Na pumunta sila sa Mount Carmel, di ba? Sabi ni Elijah, sige, patunayan natin, let's prove to the world who is the true and living God. If the God that you are serving will answer with fire, that will be our God, sabi ni Elijah. So ano nangyari diyan? Itong priest ni Baal, they prayed from morning till noon, sabi ng Bible, di ba? And yung kanilang dinodiyos, they did not answer by fire. But when Elijah's turn, anong ginawa ni Elijah? Elijah just prayed a short prayer, and then fire from heaven descended and consumed the offering, and even the altar during the time of King Ahab. Okay, so that's just an example. They have defiled my land with idolatry, sabi diyan ni Jeremiah. Ano po? Going back sa chapter 15, nakaligtan natin sa Jeremiah 15, verse number 7, also, ginawa nila ganito. And I will fan them with the fan of the gates of this land. I will bereave them of children, and I will destroy my people, since they return not from their ways. Okay? They return not from their ways. Ano yung ways po nila? Ways of idolatry. Okay? Hindi sila tumalikod sa Panginoon. Okay? And also, throughout the book of Jeremiah, ito ang kanyang statement, chapter 2, verse 7 also, at sabi ng Panginoon dito, okay, and I brought you into a plentiful country to eat fruit thereof and the goodness thereof, but ye entered, ye defiled my land and mine heritage as an abomination. Okay? Na pag sinabing abomination, hindi po yan ordinaryong kasalanan. Itong abominations is the kind of sin that God hates 7 times. Kaya sinabing abomination, okay? Dahil the sin of witchcraft, idolatry is connected with worshiping of demons and devils. Ano po? Okay. Kaya sabi ng Panginoon dito,
Okay? Sabi na Panginoon dito na going back tayo sa let's go back sa ating chart ano po and see for ourselves ano po na itong katatayuan ng bansang Israel, itong kanilang katatayuan ay ginawang lesson ng Panginoon. Okay? Sa Matthew 24 verse 32, learn a parable of the fig tree. Okay, the fig tree when his branch is yet tender and puteth forth leaves, you know that summer is nigh or near. Sabi ng Panginoon diyan, ano po? Now, tingnan natin ano po. Itong parable of the fig tree in the Bible is a description of the nation of Israel worshiping an idol. Okay? In the Old Testament, Israel is known to be as a nation far from the Lord as a fig tree. At ganun din sa kapanahunan niya, ano po, sinabi niya ang bansang Israel is a fig tree. Okay? Bakit fig tree? Kasi yan ang description ng Panginoon sa nation of Israel kung sila ay hindi sumusunod sa Panginoon. Tingnan niyo, tingnan natin. Sabi dito sa let's go to ito yung nasa Jeremiah tayo dito, pero chapter 8 verse number 13. Sabi ni Jeremiah, di ba? Ito. Tingnan niyo ha. I will surely consume them, said the Lord. There shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree. The leaf shall fade, and the things that I have given them shall pass away from them. Okay? Ayan. The nation of Israel as a fig tree. Okay? My people, verse number 11, sabi ni Jeremiah, when they are following other gods, they are known as the fig tree. And also sa kay prophet Hosea chapter 9 of his book verse number 10, sabi ni Hosea, I found Israel like grapes in the wilderness. I saw your fathers as a first ripe of the fig tree at her first time. But they went to Baal Peor and separated themselves unto the shame, and their abominations were according as they loved. So when they are following the worshiping Baal, they are called the fig tree. Sabi ni Hosea. Okay? Oo. And then finally, ito merong po tayong I think for the first time mentioned natin itong Song of Solomon chapter 2 verse number 13. Sabi po dito ano po, highly symbolic and metaphorical ang aklat na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, okay, the nation of Israel, the fig tree putteth forth his green figs, and the vines which with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away. Now, this is a graphic description ng the rapture. Okay? If the fig tree putteth forth his green figs, kailan yan? If the fig tree is the picture of the nation of Israel, kailan sumibol ang mga sanga ng Israel? At pag nangyari yan, ang sabi po dito, people will be in the state of anastasia. Okay? The Greek word there sa arise po is anastasia, or in English, resurrection. So may mga tao that will arise and they will be as, sabi po dito,
sabi ng Panginoon, come away, or they will be snatched away. Okay, so ang sabi natin sa pag-aaral natin, that will be the rapture. Kailan mangyayari ang rapture? The rapture will take place if the fig tree putteth forth her green figs. Sabi po diyan, ano po, sa Song of Solomon 2 verse number 13. So, as a fig tree, kaya kaya in the New Testament binanggit yan ng Panginoon, depicting that Israel is as the fig tree, like halimbawa sa also sa Luke chapter 21 verse number 29. The Bible says this, hanggang ito dalawang verse lang, di ba? Pero merong mahalagang statement dito na we must consider. And he spake unto them a parable, behold the fig tree and all the trees. Yan nyo ha. Distinguish dito. Behold the fig tree and all the trees. Okay? So the fig tree, the nation of Israel, and all the trees, all the nations of the world. The fig tree and all the trees, they are intermingled. When they now shoot forth, ye see and know of yourselves, of your own selves, that summer is nigh. Sabi po dyan, is near and is at hand. Okay? So, if the fig tree is the nation of Israel, kailan po sila sumibol? Sabi dyan sa verse 30. Okay? Kailan sumibol? Pag sumibol na po yan, alam natin that summer is nigh and is at hand. Pag sinabing summer po dito, this will be a time of refreshment and bounty. And a representation of a good harvest. So a good harvest of soul, that would point to the rapture or the second coming of the Lord. So as a fig tree, okay, they are known as a fig tree if they are not following the Messiah or the Lord. Okay? Now, meron pang isang tree, pag sila ay sumusunod sa Panginoon, tingnan nyo ha, sabi ni Apostle Paul, pag ang Israel ay sumusunod sa Panginoon, o pag sila ay pure na sila, hindi na po sila influence sa sistema ng mundo. Maganda na ang kanilang morality, maganda na ang kanilang katatayuan sa Panginoon. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 11, actually mahaba ito, ano po? Okay, sa Romans chapter 11, binabanggit po diyan na God hath not cast away his people. Sabi po diyan, and he maketh intercession with God and his people. Binabanggit po diyan, referring to the nation of Israel. But verse number, mahaba yan, huwag na natin puntahan. But verse number 17, tingnan nyo ha, sabi ni Apostle Paul, and if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest the root of the fatness of the olive tree. Okay? O, tingnan nyo ha, sa pag ang bansang Israel ay sumusunod sa Panginoon, they are not as a fig tree. They are referred to by the Apostle Paul as an olive tree. Sabi dito, ano po? The fatness of the olive tree. Itong wild olive tree naman, ito yung mga Gentiles na naniniwala sa Panginoon Jesucristo. Pag sila naniniwala sa Panginoon, they are grafted. They are grafted, sabi niya, di ba? Grafted in among the olive tree. Verse 24. For if thou wert cut off of the olive tree, and was wild by nature, and wert grafted contrary to the nature into the good olive tree, how much more shall this, which be the natural branches, be grafted in their own
olive tree. Okay, so kung meron daw ibang wild olive tree, referring to the Gentiles na naniniwala sa Panginoon, they are grafted or taken to or sabi dito admitted into the commonwealth of Israel. Okay? Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, balikan natin 'yan. Kaya puntahan mo natin sabi niya sa aklat ng Galatians, Galatians chapter 3, if not mistaken, last verse ng chapter 3. Tingnan niyo ha. Ay. Oh. And if ye be Christ, no, tumanggap, kasi sabi niya rito, neither there is Jew nor Greek, nor bond or free. Okay, so kung ikaw, ang lahat ng tao ay tumanggap sa Panginoon, Jew or Greek, Gentile or Jew, okay, tumanggap kayo sa Panginoon, sabi niya, okay, and if ye be Christ, then ye are Abraham's seed, and heirs according to the promise. Okay? So balik tayo doon, yung Romans 11 verse number 24. Ha? Romans 2, di ba? 11:24, di ba? Pag ang Gentiles naniwala sa Panginoon, they are the wild olive tree and they are grafted into their own, to the original natural olive tree, to the nation of Israel. Sabi po diyan. So, ito po yung picture ng nation of Israel following the Messiah, pictured as an olive tree. Kasi bakit ganon? Pag hindi sila sumusunod, fig tree sila. Ano ba pagkakaiba ng fig tree sa bunga na lang, ano pagkakaiba ng fig at saka ng olive? Yung fig may buto, 'di ba? May buto 'yon sa gitna. Tama? May buto sa gitna. Hindi mo pwedeng kainin lahat. Matigas yung buto, syempre. Sintigas ng bato 'yon. Pero yung olive tree, yung olive fruit, ano po? Lahat po 'yon pwede mo kainin. At highly medicinal. Sustainable, palatable, and medicinal ang olive tree. Okay? Compared to a fig tree, yung fig ay hindi ganon. At hindi ko lang na-confirm kung ang olive tree ay throughout the year namumunga. Pero ang sigurado ako, yung fig tree, pag summer lang sila bumubunga. Pagka hindi na summer, hindi na bumubunga. Kaya merong kwento sa Mark chapter 11, nagutom ang Panginoon, di ba? May nakita siyang fig tree. Pinuntahan niya kasi ang dami daw dahon. So isip na Panginoon, dami dahon, siguro maraming puno, maraming bunga ito. Paglapit niya, sabi doon, walang bunga miski isa. Puro dahon. Kaya sabi ng Panginoon, kinurse niya yung fig tree. Kahit na summer na siya, ang dami nilang dahon, wala pang bunga. Ibig sabihin, lumagpas na siya sa winter, nag-summer na, ang dami ng dahon, pero walang bunga. Yan yung picture ng mga karaniwan na mga Kristiyano ngayon, katulad din ng nation of Israel, di ba? Na ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, panlabas lamang. Pero yung totoong bunga, yung fruit of the Spirit, wala. Pwede mo ba kainin yung dahon? Pwede siguro kung kambing ka. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung fruit of the fig tree. Walang fig tree. Sabi ng Panginoon,
ikaw ay dumaan na sa pagsubok, dumaan ka na sa winter, dumaan ka na sa kahirapan. Ngayon, summer na, ang dami mo ng dahon, pero bakit wala kang bunga? That is the picture of a wayward believer. Pagka ikaw ay backslidden, hindi ka niniwa na nanalangin sa Panginoon araw-araw, hindi ka na nag-aral ng kanyang salita. Okay? Puro dahon ang buhay na spiritual na pamumuhay mo. Puro dahon, puro panlabas. Walang fruit of the spirit. Walang pakinabang, kumbaga, ang Panginoon sa iyo. Okay? Kaya anong ginawa ng Panginoon doon? Ang sabi ng Panginoon doon sa fig tree, kinausap niya, ba't ka pa nakatubo sa lupa? Wala ka naman palang bunga, sabi niya. Okay? So, nung narinig ng mga disipulo yon, hindi nila pinansin. After a day siguro, dumaan sila ulit doon, nakita ng mga disipulo, Panginoon, tingnan mo yung puno na kinausap mo, tuyo na. Mula sa ibaba hanggang sa taas, tuyo na yung mga dahon niya. Kasi nga, walang bunga na ibinibigay sa Panginoon. Ano po? So, as the nation of Israel is the same thing. Ano po? If they are not following the Messiah, they are pictured as a fig tree. But if they are following the Messiah, they are pictured as an olive tree. Okay? Yung kanilang production ay hindi lang pwedeng pangkain, pwede pang panggamot, pwede pang pang preservative, pwede pang pabango, pwedeng pang ilaw. Okay? Yung katas ng olive tree ginagawang ilaw 'yun yung oil niya ginagawang gasolina 'yon. Pero hindi yan pwede sa fig tree. Pagka kinagat mo ang fig tree, yung bunga ng fig, nako, mabubungi ang ngipin mo, ang tigas ng buto nun. Tigas ng buto nun. Okay? So, yan po ang mga picture ng Israel as a fig tree and as a an olive tree. Okay, now, in closing, puntahan natin yung book of kasi yung Joel chapter 3 verse number 2 parang nanonood tayo ng balita sa pangyayari sa Middle East, di ba? Okay? But let us observe a little bit of reductionist principle dito and narrow down tong pag-aaral natin kasi may binabanggit na prophecy itong si Prophet Obadiah. Natin si Obadiah. Okay? So, Obadiah, ito the book of Obadiah is a prophecy about Edom. So, alam natin saan ba yung Edom? Saan ba yung Edom dito? Yung mapa natin. Okay, ito. Ang Edom ay dito. Itong Ammon, itong Jordan. Yan yung mga Edomites yan. Ano? O kaya sa kapanahonan ng Old Testament, mga Idumea. Ito yun. Okay? Yan, sakop na Jordan. Ano? So this is the Dead Sea. This is the West Bank, Edom, nandito. Yan, Edom. Okay? So, itong Obadiah, prophecy against Edom. Okay? And their cohorts, marami silang kakampi dito at summarize na lang ho natin po dito. Verse number ano to? Verse 19 and verse number 20. I-highlight natin para mabilis tayo. Oops. Ayan. Okay. And they of the south shall possess Mount of Iso.
sino itong mga south dito na binabanggit? They of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain, the Philistines, and they shall possess the fields of Ephraim, and the field of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead. Okay, tingnan natin ha. Lagay natin yan sa ating mga kaisipan at pupuntahan natin yung chart maya-maya. And the captivity of his host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath, and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south. Okay, so ito yung recent na nangyayari sa Israel, ano po. Okay, ano to? 90% defeated na, 90% defeated ang Hamas. Pero ngayon sa Lebanon ang kalaban nila yung Hezbollah. Hezbollah is the party of Allah. Ayan, ibig sabihin niya na Hezbollah. Okay. So ito, recent po ito, last week ito na nangyayari sa Israel, ano po. Okay. Yung mga ito yung buong Lebanon, Northern Lebanon, Southern Lebanon, nahati po yan ng tinatawag na Litani River. May ilog dyan, okay, na naghahati. So, ang sabi ng Israel, yung mga Hezbollah nandirito. Ang sabi ng Israel, yung mga hindi tagasunod ni Hezbollah, pumunta kayo sa Northern Lebanon dahil bobombahin namin ang Southern Lebanon, sabi ng Israel. Okay? So, ayan, ang dami. 250,000 people to live south of Lebanon. They are going to north of Lebanon dahil bobombahin yan ng F-35 ng Nation of Israel. Ano po? Okay, lumagpas ka. Ibig sabihin ho yan, if this is the Nation of Israel, this is Jordan, ang gusto na Israel, yung kanilang property, yung kanilang bansa, yung kanilang lupa, babawiin nila hanggang Litani River. Okay? Itong portion po dito, yan, nakausli po dito, yan po yung tinatawag na Golan Heights. Okay, Golan Heights. Dito po tinalo ni Abraham si King Og of Bashan. Dito sila, okay? So nabawi yan ni Abraham, okay? So ngayon recently pinaalis ang tao diyan sa Southern Lebanon dahil bobombahin ng Israel at kukunin nila lahat yan, lupa na yan, until dito sa Litani River. Okay? Now, punta natin yung Bible natin. Sabi po dito sa verse 19. Tingnan niyo muna ha. Unahin natin. And they of the south shall possess Mount Seir, and they of the plains of the Philistines, and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria. Yung Ephraim and Samaria, saan yung Ephraim and Samaria? Saan na yung ito? Okay. Ephraim and Samaria, yung West Bank, or Judea and Samaria. Ephraim and Samaria. Ayan, yan yung West Bank, ha? Okay? So yan ang sinasabi ng Bible po dyan, ano po? And Benjamin shall possess Gilead. Okay, hindi na natin saan yung Gilead. Okay? Ito, Gilead dito. Yan yung Golan Heights. Ito yung Litani. Ito
ito yung Lebanon, ito yung Litani River. Okay, ito yung Israel, ito yung tinignan natin kanina, ito yung babawiin, Southern Lebanon. Alis kayo dyan, sabi na Israel, bobombayin namin yan at babawiin namin yan. Sabi na Israel, okay. Now, verse number 20, tingnan natin. Tapos na tayo. And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites. Okay. Now, anong captivity ito? Kailan itong captivity na ito? Kailan ito? The captivity of the host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Sarephath. Hindi ito yung Babylonian captivity. Kasi pagbalik nila, hindi naman nila ginawa itong sinasabi dito na babawiin nila yung southern portion ng ano ng ng Lebanon. Okay? So kailan tong captivity of the host na ito, of the children of Israel that possess the and shall possess that of the Canaanites. Okay? Sino yung mga Canaanites na yan? Tingnan natin yan dahil sa pag-aaral natin, okay, natin yung mapa, yung the coast of the Canaanites ay dito po sa Gaza. They shall possess the coast of the Canaanites, sabi, di ba? Pwede na natin. Ayan. Captivity of the host of Israel shall possess that of the Canaanites. Okay? Ito yon. So, ngayon sa kapanahonan natin, 98% of Gaza ay taken na ng Israel. Okay? So, yan yung pangyayari ha. Dahil kung walang major event sa mundo na hindi po covered ng prophecy. And also, tingnan natin ito, ano po? Even unto Sarephath, ibig sabihin, yung Sarephath, natin yung Sarephath, ito, between Tyre and Sidon. Saan ba yung malaking mapa natin? Dali, tingnan natin yung malaking mapa natin, yung Tyre and Sidon. Meron pa akong isang mapa dito na mas malaki. Dali ito ba yun? Ay, ang liit naman do. Ito. Oh, ito. Okay. Ito yung Tyre, ito yung Gaza. Ayan, dito. Kita niyo, di ba? They shall take Gaza and even unto Tyre and Sidon. Ayan. Between Tyre and Sidon, nandyan yung bayan ng Sarephath. Under itong Litani River. Okay? Yung Sarephath, dyan nagmilagro si Elijah nung binuhay niya yung anak ng widow na namatay, di ba? Sabi ng Panginoon, umalis ka dyan, punta ka sa widow of Sarephath dahil magkakaroon ng taggutom sa Israel. Pumunta ka doon sa Sarephath, doon ka manuluyan muna. So dito yon sa Sarephath, between Tyre and Sidon. Nabasa natin yan kanina sa Joel chapter 3. Okay. So, and then, and the captivity of Jerusalem, tignan nyo ha, and the captivity of Jerusalem, which is separate, shall possess the cities of the south. Okay, tignan natin. Cities of the south, dito yon yun ay yung recent map natin. Cities of the south, dito yon yung Negev desert dito. Okay, babawiin nila. Particularly sa Egypt. Okay, now, tingnan niyo po ito. Sino po itong captivity of Jerusalem which is in Separad? Saan yung Separad? Saan yung Separad? Tingnan natin dito sa kinds of Jews
sa Europe. Tingnan niyo po 'tong chart natin. Ang mga Hudyo ay nagkalat sa buong mundo. Yung mga dilaw na 'yan, Yemen, Saudi Arabia, Jordan, Syria, Turkey, Iraq, part part of Iran, Azerbaijan, hanggang dito sa taas. Yan po yung tinatawag na Mizrahi. Mga Hudyo po yan. Tribe na Mizrahi, they are Jews. Itong baba na nakaasul, yan yung African Jews. Okay? Ito yung mga ito yung mga Hudyo naman sa India. Okay, meron dyan. Yung mga kulay pula, yan yung mga Ashkenazi. Ito yung mga Hudyo na nanggaling sa Germany na nagkalat nung World War II, panahon ni Hitler, nagkalat sila sa Europe. Ang tawag sa kanila, Ashkenazi Jew. Pero, yung mga Hudyo na paligid ng Mediterranean Sea, yan yung tinatawag na Sephardi Jew. Okay, tingnan nyo ha, ito ay recent yan. Binanggit yan ni Obadiah na the captivity of Jerusalem, they are the Jews, which is in Sepharad, or yung mga Sephardi Jew. Okay, Sepharad, yan. Particularly, ang pinaka concentration po nila dito po yung Sephardi Jews sa Spain. Okay? Nung itinakwil sila ni King Ferdinand at saka ng asawa niya si Queen Isabella noong 1400s, umalis ang mga Hudyo diyan, pumunta sa Amerika sa pangunguna ni Christopher Columbus. Okay? So, yan yung history natin. So, nakita natin ngayong umaga, mga kapatid, itong Obadiah chapter 1 verse number 20, recent na nangyari po yan. They shall possess the cities of the south. Dito, okay? So, and ultimately, yung tinatawag nating saan na tayo? Ano yun? Asan na yung ito, yung Litani River, ayan, binabawi na ng Nation of Israel ngayon sa kapanahunan natin. So, ano po ang moral lesson natin ngayong umaga? Moral lesson natin dito, ibig sabihin, ang pinaka-moral lesson natin po dito, ibig sabihin, ang pagbabalik ng Panginoon ay super lapit na. Ano po? Super lapit na. Kaya ibig sabihin, ayusin na natin, fix na natin ang ating pamumuhay. Ano po? Okay, kung di kayo pa tumanggap sa Panginoon, tumanggap na kayo sa Panginoon dahil pagka nagkaroon ng rapture, di ba? Sabi ni, sana ba 'yon? Sabi sa asa na yung tinignan natin sa Song of Solomon, di ba? Ang sabi po doon, chapter 2 verse number 13. Ha? Arise, my love, my fair one, and come away. Ayun, okay. That is referring to the rapture. Ano po? Kaya siguraduhin natin na tayo po ay tumanggap na sa Panginoon dahil hindi natin alam kailan tayo babawian ng buhay. Kailan tayo mamamatay. Kinakailangan handa-handa na po tayo, para kahit anumang mangyari, pag kumalat ang gera yan sa Middle East, sana hindi kumalat. Bakit pala kakalat yan? Bakit magiging worldwide yan? Ito yung prophecy
sa other prophets, di ba? Sa other books of the Bible, ano po. Kita niyo ano po. Ang karamihan ng mga missile ng Iran, yung mga computer chips niyan, galing po yan sa China. Okay? So pag naubusan ng chips ang Iran, tatawagan niya ang China. Padalhan mo nga kami ng computer chips, wala, naubos na kami. Yun yun. At ang palit naman po niyan, ang kapalit niyan, pag nagbigay ng computer chips ang China, ang Iran naman nagbibigay ng langis sa China panggawa ng chips. Dahil ito sa economic forum na sa mundo, ano po, 50% ng langis ng China galing sa Iran. 75% ng langis ng Japan galing sa Iran. So pag isinerado ni Donald Trump yung tinatawag nilang Gulf of Hormuz. Saan ba yung Gulf of Hormuz? Ito yon, ito. Ito yung Iran eh. Okay? Ito yung Gulf, ito yung Persian Gulf, ito yung Gulf of Hormuz. Pag-aari yan ng Iran. Pag isinarado yan ni Donald Trump, hindi na makapagpapadala ng langis ang Iran sa China. Hindi na rin makapagbibigay ng chips ang China sa Iran. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, magagalit ang China sa Amerika. Okay? Bakit mo binabarahan yung daanan ko doon? Sasabihin ni Xi Jinping. Gusto kong magkaroon ng langis eh. Di naman ako kasama sa inyong gulo. Ba't mo ako dinadamay? Sabi niya. So magkakagulo sila ngayon. Ano po? Pag gano'n na nangyari, ang gagawin ng China, dahil wala na siyang langis, at gusto niya magpadala ng chips sa Iran para kumita siya, ang ibang paraan ng China, sasakupin niya ang Taiwan. Okay, pag sinakop yan ng China ang Taiwan, magagalit ang Amerika. O maglalaban na ngayon ang China at Amerika. Okay? So yan yung scenario na makikita natin sa prophecy na sana hindi mangyari. Kaya sabi natin, siguraduhin nyo na kayo po ay tumanggap sa Panginoon, dahil pagka hindi, at na nagkagulo, mararamdaman natin ang kaguluhan yan next week, dahil tataas na yan ng gasolina, magiging 70 plus na isang litro niyan next week, sabi ng Inquirer. At saka na bang dyaryo ito, Manila Bulletin. Sana hindi mangyari po. At kung kayo naman ay nakakilala sa Panginoon, ang hinihintay natin ang pagbabalik niya. Ito ang katanungan ko sa inyo. Katanungan natin sa bawat isa. Kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoon at naghihintay kayo sa pagbabalik ng Panginoon, ito ang katanungan natin. Sa pagtatapos natin, sino ang mas masaya sa mga taong naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon? Alin sa atin ang pinakamasaya? Yung nakikita natin yung mga signs ng pagbabalik niya, o yung iba na hindi nagmamasid ng mga sinyales ng pagbabalik niya? Parang parang tao yan parang sa atin yan, pag may kamag-anak tayo galing sa abroad, okay, yung iba sumusundo sa airport, yung iba yung iba na iiwan sa bahay.
Ang tanong doon, sino ang mas masaya? Yung sumasalubong sa airport o yung naghihintay sa bahay? Ganon din yon sa pagka-Kristiyano natin, mga kapatid. Ano po? Anong Kristiyano ang mas masaya sa pagbabalik ng Panginoon? Yung mga nagbabantay ng senyales ng pagbabalik niya o yung ibang Kristiyano na walang pakialam, hayaan mo, ganyan lang yan, walang mangyari, ganun lang yan. Sino ang mas masaya? Okay, so alam natin kasagutan yan. Sana masagot nyo ng tama sa inyong sarili at dito na tayo magtatapos, mga kapatid, ng ating pag-aaral at nawa tayo ay pagpalain ng Panginoon, ano po, sa ating susunod na study. At salamat sa mga supporters natin. Do like and share ang ating mga videos sa Facebook and even sa YouTube channel natin, ano po. At ganoon din ang mga kaibigan natin diyan sa India na supporters natin na nanonood palagi. Pag uh, nako, hindi pala ako naintindihan Tagalog. Okay. Okay. So God bless you diyan sa mga Indian brethren natin na followers po natin. See you next Sunday.